Ang tanong, ang sagot, kung hindi pala masaya dito sa Canada, kung napakahirap pala ng buhay dito sa Canada, kung miserable naman pala ang buhay namin dito sa Canada, bakit kami nagsistay dito sa Canada? Paano kasi yung iniisip mo guys? Kung ano yung lagi mong ina-attract, yan yung mangyayari. Life in Canada is not perfect. Kahit naman saan, wala namang perpektong pamumuhay. At napakaraming Pilipino, napakaraming OFW na nagsasabi at nakaka-experience naman talaga na ang buhay sa Canada hindi always rainbows and butterflies. Hi guys! So, nandito ngayon tayo sa downtown. Mamaya na tayo mag-intro doon para medyo maganda-ganda yung intro natin. Maingay to guys! Maingay ang video na ito. Dahil nga nasa, tayo, kalsada. Mamaya hanap tayo ng medyo quiet para magkukwentuhan tayo ng very light Hi guys! Ayan, saan ba yung ingay yun? Welcome back to our YouTube channel. This is me again, Joy Fajardo, and you are still watching Joy in Alberta. Pak! At dahil nga today guys ay nag-plus 11, magwo-walking tayo downtown. So nag-park kami malapit sa office nila Kiko. And then ngayon naglalakad kami pupuntang downtown. Ayan, may hingal effect. We all know na life in Canada is not perfect. Kahit naman saan, wala namang perpektong pamumuhay. At napakaraming Pilipino, napakaraming OFW na nagsasabi at nakaka-experience naman talaga na ang buhay sa Canada hindi always rainbows and butterflies. Yan ang realidad kahit saan ka pumunta. Hindi laging masaya. Ang tanong, ang sagot, kung hindi pala masaya dito sa Canada, kung napakahirap pala ng buhay dito sa Canada, kung miserable naman pala ang buhay namin dito sa Canada, bakit kami nagsistay dito sa Canada? Bakit ba kami nandito pa rin? Sasagutin natin yan mamaya pag hindi na ako hinihingal. Lalakad muna kami. Mamaya natin sasagutin yan ha. Wait lang. Ganda ng araw. Sexy. Boss baby. Ito pa nga guys. May nagtatanong. Actually, hindi ito nagtatanong. Nagre-reklamo sila. May mga nagre-reklamo, nagko-comment na bakit puro magaganda lang yung pinapakita nyo dyan sa Canada? Yung hirap-hirap ng buhay sa Canada. May mga nagsasabi naman, pag magpo-post ka ng negative, napaka-reklamador naman yan. Nasa Canada yan kayo. Lahat ng tao ay may reklamo sa kanilang buhay. Ito lang guys ang masasabi ko. Ang isang channel ay may daan-daan kung hindi libu-libong mga videos. Kung may napanood kayo na may kinontent ang isang vlogger na nagsabi ng maganda tungkol sa Canada, humanap kayo ng ibang video niya. Dahil panigurado, may ibang topic siya na magsasabi naman siya ng hindi maganda about sa Canada. At may pros, may cons. Ikaw man sa buhay mo, meron ka ring bagay na thankful ka at meron ka ring bagay na nirereklamo mo sa buhay. Bilang content creators, may mga sikat, may mga hindi sikat tulad ko. So, lahat tayo ay may mga contents na pros at may contents na consequences, di ba? So, wag natin i-judge ang isang content creator na nagsasabi ng pro at nagsasabi ng cons. O ngayon, sumugot na tayo. Bakit nga ba nasa Canada pa rin kami despite the fact na hindi naman madali ang buhay dito sa Canada? Unang-una sa lahat, kaya kami nandito dito sa Canada ay dahil sa aming bebe. So, syempre, wala namang magulang na hindi gugustuhin na bigyan ng mas magandang kinabukasan ang mga anak nila, di ba? Kami po ay Pilipino, proud Pilipino, pero at the same time, honest na lang tayo sa sarili natin. Mas marami talaga ang nagmamigrate sa Canada. It's an easy choice. Yun na lang talaga yung unang-una. Siguro, kung ako ay pinanganak sa Australia, sa New Zealand, sa mas okay na mga bansa, siguro it's gonna be a tougher decision. Pero since nga tayo ay galing ng Pilipinas, mas madaling desisyonan na Canada is talaga yung place na pipiliin namin for our baby. So yun yung pinakauna guys, para sa future ng aming baby. Bakit nga ba para sa future niya Canada at hindi Pilipinas? Number one is yung healthcare, di ba? So sa Pilipinas talagang magbabayad ka ng medyo expensive para sa basic healthcare, para matignan ka kung meron kang
check up kung may sakit ka, di ba? Dito naman sa Canada guys, kailangan pa rin naman ng insurance kasi may mga hindi pa rin naman covered ang healthcare ng Canada. Like for example, yung sa dental, kailangan mong kuhanan ng bukod yan. Or say sa mata, kailangan mo rin kuhanan ng bukod yan. Pero yung basic healthcare ay provided ng Canada government. Galing sa taxes. At least, nagbabayad man kami ng taxes dito, nakikita namin kung saan napupunta yung taxes. Second is education, 'di ba? Sa Philippines, okay naman ang public schools, libre na rin ang public schools, hanggang college nga yata may mga state U na libre, 'di ba? Pero Canada is Canada, 'di ba? Iba pa rin siya. 'Yun yung pangalawa. Kaya nga 'di ba, nagkaroon tayo ng K to 12. Pinatter natin siya sa education system. International na educational system. Pwede hindi Canada, pero maraming bansa na gano'n na talaga yung kanilang educational system. In fact, pag papunta ka sa Canada, kailangan ka pang magpa-assess kung ano ang equivalent ng inaral mo sa Pilipinas dito sa Canada through the World Educational Services. Diba? So that goes to show na ang standard of education sa Canada at sa iba pang mga bansa definitely is better compared sa Pilipinas. Kaya na tayo guys sa Rogers. Lumayo lang tayo ng konti, hindi tayo nagpupunta doon kasi medyo maingay, hindi tayo magkakarinigan. So may laro yata ang Oilers at marami akong nakikitang naka-Oilers na damit. So yun guys, bilang parents din naman, hindi naman tayo sa kaplastika na rin ano. Bukod sa okay yun sa mga anak natin dahil magkakaroon sila ng make sure natin na ang education nila secured, ang health nila secured. As parents, tayo din, makakatipid tayo financially. Although, sabi ko nga, binabawi naman yan sa taxes natin guys. Pero at least nakikita natin kung saan napupunta yung taxes natin kaysa naman sa Pilipinas na alam naman natin na ibang level ang corruption, di ba? So, yon. Ano pa? Saka bilang magulang din, yung sa healthcare din, di ba? Kumbaga, tatanda rin tayo pagdating ng panahon. At least alam natin na dito, masasecure pa rin natin yung hindi tayo alagain ni vibe. I mean, alam mo, darating naman yung punto na hihina tayo, di ba? At least alam natin sa sarili natin na kaya nating magpagamot, kaya nating magpa-hospital sa sarili natin. Dan lang yun sa mga dahilan guys kung bakit nandito tayo. Hindi madali, laging may paghihirap, pero at least yung paghihirap mo sulit, 'di ba? Simple lang din mabuhay dito. Alam nyo guys, nakakalungkot lang din kasi ang dami naming nababasa, nakikita ng mga nagko-comment sa mga vloggers na parang bakit puro magaganda yung pinapakita, naghihirap ka naman dyan sa Canada, nagkukuskus ka naman ng kung ano-ano dyan sa Canada, kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka nahihirapan. Bakit puro yung magaganda lang ang pinapakita? Nakakalungkot guys kasi ang gusto lang naman ng mga tao ay mang-inspire. Hindi rin naman siguro nila guys na intention na magyabang lang or mag-flex lang. Ako specifically, mas gusto mo syempre mag-inspire at saka kung ano kasi yung iniisip mo guys, kung ano yung lagi mong ina-attract, yan yung mangyayari. Ikaw wala kang ginawa kundi magreklamo sa buhay, baka mas ma-attract mo yung mga negativities. So, kung positive lagi yung iniisip mo, kung yung magaganda lagi ang iniisip mo, yun yung mas ma-attract mo. At saka, kung puro negative ang lalagay mo sa social media, napaka-toxic dito, diba? So, syempre, ang gusto natin ay maging balanse. Hindi lang sa balanse, pero mag-contribute ka dun sa positibo kaysa mag-contribute ka dun sa negatibo. At hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na napakahirap maging isang OFW kung saang parte man yan ng mundo. Iba naman siguro guys yung nagko-content ng para lang magkaroon ng views. Diba? Iba yon, iba naman yon. Pero yung mga hiring sa ganito, tapos hindi naman pala hiring ganun. Gusto lang nilang magka-views, iba yon. Pero yung nag-share ng positivity or news ng IRCC or mga balita ng IRCC, informative kung may mga nanonood, diba? First time mo dito, boss? First time. First time namin na masyal ni Joy dito sa downtown ng Edmonton. Kasi painit na guys, kaya tayo ay ano na. Hi guys! So ito na nga, nakauwi na kami dito sa aming Baler. Sana guys nag-enjoy kayo sa pamasyal natin today, and kung meron kayong mga katanungan at kung meron kayong mga
komento sa mga sinabi ko earlier. So, comment lang kayo sa baba. And thank you so much for watching. We'll see you again in the next video. Bye!